Alright, what's up mga boards? So welcome sa atong episode number 2 sa Ang Himan. So last time naging mo kong video ani about sa Steinberg UR 24C. So ipakita na ako dito kung sa mga features, kung mga basic function sa likod. So karon atuan na pong istoryahan, giunsan ako siya pag-install sa sugod hantod sa nahuman. So namagayuban nga ng utana, especially mga beginners. So wala sila idea. So yun sa ni pagpagana ning inani nga mga gadgets nga pang home recording, live stream. So kani nga video para ni sa inyo . So tara, balin ta diri sa computer. Hoop. So alright, nanatas sa tong screen. So una na tong buhaton. At ta sa ilang website. Type na to steinberg.net. Accept lang. And then at ta sa My Steinberg. So kung first time nimo ani nga website, so kinahanglan ta mo himo og account. So create Steinberg ID. So sign up lang ta diha. And then after ka mag-sign up, sign in. So unya, makita ninyo nga nung kinahanglan na to mag-sign up ani nga ila ang website. So kani nga portion, kaning register e-licensor/software. So diri na to i-enter atong download access code. So asa man ni makita ning access code. So naa ni siya ani nga paper. So kani nga white nga papel, apil ni siya sa imong gipalit nga interface. So na siya sa sulod sa box. So katong access code nga ilang gingon, so nato diri nakasulat kani nasa ubos. So imo na siyang i-enter diri. Click lang na. Then paste nimo diha. And click continue. And after na, magawas ni siya nga inani. So, naano siya mamili ka diri, depende sa imong gigamit nga computer. Kung naka-Windows ka or Mac, pwede po siya sa Mac. So, download assistance ni siya. So, dili pa ni siya mao ang Cubase. So, kinahanglan pa nimo na siya i-download. So after nimo i-download, open nimo, install nimo siya diretso. So kaning Cubase di ay mo ni siya ang software nga gamito na to para maka-edit o maka-record ta gamit ning itong interface. So siguro sa next video nagimo og tutorial kung unsa ang paggamit ni iyang software pag record ta, basic recording, editing. So sa next video na to. So kani siya installation lang ni siya process. So click next lang. Okay. So, mangutaan na sila, ipa-sign in ka katong ganiha, katong gihimo ni mga account sa ilang website. So, sign in lang nimo diha. So, I accept. Usahay, medyo dugay ni. Depende ni sa kakusgon sa imong internet. Laton lang nato.
So makita nimo din sa taas naa siya access code. Katong nasa paper ganiha. Unya dapit ato na siyang i-copy paste diha. I-paste nato ang atong access code. So ato lang ni siyang hulaton mauman. Then click na sa taas ng access code, download access code. So muna siya katong nakasulat sa papel. Or naana po na siya sa imo ang Mine Steinberg. So makita mo na siya dito. Atong tan-awon. Atong i-paste dire. So ano ito i-copy paste lang ni sa Mine Steinberg nimo. Exit. So muna ni siya Cubase nga software. So ato ni siyang i-download. So na diri makita nimo mga daghang kang pwedeng i-download mga naka-bundle sa iya. So kung nakakinahanglan diri, since ako wala mo koy di na ko ni kinahanglan ni uban. So akong kinahanglan na kaning Cubase LE para lang makapag-record ta. So na po siya Helion. So Helion mo na siyang VST nga free sa iya. Mga plug-in. So, nindot sa ning Helion. So, kaning plug-in din, mo ni siya nga mga pang-mix ni mo nga gamiton. So, daghan siya, mga virtual instruments. So, downloading na. So, lato na lang nato ni. Then ato nang i-install. So copy sa nato sa desktop para dili siya mawala. So copy nato daan diha. So ayan nato i-open. So open lang para ma-install. By the way, kaning Cubase, na siya yung mga system requirements. So, depende sa version sa Cubase. So, mas higher the version, kinahanglan po kag higher po nga system, computer specs nimo. Pinaka-basic kaning LE, at least na kay 4 GB RAM. At least i-series na ang imong processor. Then, kinahanglan po siya video card kay naman siya graphics. So kinahanglan sad ka at least 4 GB RAM pwede na. Then i-series at least 3.0 GHz pataas mas okay. So install lang, hulaton lang nato then exit.
So, alright, finally, na-install na nato ang itong mga importante na itong i-install para mapagana nato ng UR24C. So, karon ito na abrihan ng Cubase. So, testing ko na ito, nakagitara diri. So, testing na ito kung sa yung quality, kung hindot ba, kung ginahamba mo. So, para namoy idea. So, open lang. So, kung makita ninyo, na siya yung mga presets. Uh, Recording, scoring, production, mastering, daghan pa. So, ako create empty lang, customize. Desktop lang. Desktop. Okay. Desktop lang. URC recording. So, nag-remove yung folder diri. So, diri mo sulod ang imo ang mga recording. So ikaw, imo. So, pwede kang mag-imo yung folder lang. So, close lang. So, remove sa natin. So, remove sa nato ni para start from scratch. So, right click, add audio track. So, since duha man ni ka input ning 24C, so input 1, input 1. So, stereo output lang ta. Add track. So, bali, kanya akong vocals karon. So, i-check na to ning quality sa microphone. So, nasa input 1. So, check na kung record. Mic check. 1, 2. Sound check. So, okay. So, testing na to ang gitara. So, sa gitara, input 2. So, nasa 2 na ibutang. So, mag-add track ta. So, click ng input 2. Stereo out, same settings. So, add track. Testing na to, record. By the way, naka-flat lang na siya. Settings. Check 1, 2. So, medyo hinay. So, taasaan na to gamay ang gain.
Alright, so nakita ninyo ang step-by-step process from start to finish. So unta, makatabang ni sa inyo ha. Kita-kits sa next episode sa Ang Himan.